isang health advocate. Huwag na nating patagalin pa. Tawagin na natin si Dr. Richard Mata. Hello, Hong Kong! Sino bang mga top buds dyan? I would like to acknowledge, of course, kasi kilala nyo din si Mrs. ko. Can I ask Erica to please stand up? My wife. Sa mga hindi pa po nakilala, kami po yung nasa Dr. Richard and Erica Mata Facebook page. Okay, 2.6 million followers po tayo. At talagang, bakit ako pumasok, di ba? Alam ko yun ang tanong eh. Bigla akong pumasok, late akong nag-decide, kaya hindi kaagad ako nakapasok sa PDP. Nung nag-usap kami ni Dr. Willie Ong, kilala nyo naman si Dr. Willie Ong, di ba? Ako ang unang tinawagan niya. Sabi niya, ikaw pa lang ang may alam, tsaka si Lisa. May cancer ako. Yun ang sinabi niya sa akin. Talagang napakasakit sa damdamin. Bilang kaibigan ko. Siya ang reason bakit ako nag-vlogger. Nung tumakbo din siyang senador, ako din yung assistant niya. Online lang. Halos din naman siya umikot eh. Alam ko kung tumakbo siya nung pangalawa nung senador, alam ko mananalo sana siya nun. Do you believe so? Pero nung sinabi niya sa akin, Richard, kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Ang bigat nun. Kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Kaya ako nagpaalam sa misis ko, sabi ko, allow me to run as well. Magpapahinga si Doc Willie. Kailangan meron ding magkampanya para sa kanya. Kumbaga, Batman and Robin, ako yung Robin. Sa si Batman. But then again, nabalitaan nyo, although the good news is, nag-improve po siya, healthy na po si Doc Willie. Ang palakpakan natin ng Diyos. Kaya lang, kailangan daw niya munang magpahinga kasi every 10 days pupunta siya ng Singapore for the treatment. So medyo kailangan munang mag-rest. Kaya ang request ko, and I know Dr. Willie Ong will agree, yung iboboto nyo kay Dr. Willie Ong, pwede nyo namang ibibigay na lang sa akin. And of course, vote straight sa PDP laban, of course. Si Pastor Kibuloy kay Tagadawa manjud ko, no question gyud nga si Pastor Kibuloy. Bata pa ko, sige na kong tanaw sa TV. Nanonood ako ng TV. Ang sabi ni Pastor Kibuloy, itong lugar namin damuhan. Pero balang araw, magiging syudad ang lugar na to. Yan sa Buhangin, di ba? Sa Diversion Road. Damuhan yan. Damuhan yan. After a few years, naging airport, naging syudad. Kaya nung nagkita kami ni Pastor Kibuloy, nagbisaya ko niya, naging si MJ ato, niyon ko, Pastor, nakita kita ka sa TV. Ingon nimo ang kasagbutan, mahimong syudad. Nahitabo gyud na, Pastor. And he said, Doc Mata, you will be in my program sa SMNI. And in-announce niya sa TV, may doktor na tayo sa SMNI, Q&A for health. In-announce nun ni Pastor Kibuloy before everything of these things happen. Kaya kailangan natin si Pastor Kibuloy, talagang ilagay po natin siya doon. Dahil kung ang kasagbutan, ang damuhan ay naging syudad, kaya niyang maging first world country ang Pilipinas. Malapit po ako kay PRRD dahil ako po ang doktor ng kanyang anak, si Kitty. Nung baby pa, pumupunta ako sa bahay niya, tiningnan ko yung bibig niya, tapos kasi may lagnat, sabi ni PRRD, unsa may problema, Dok? Luas, Mayor. Ingon pa ko. Kuha kayong tingog, no? Ingon pa ko. So, ingon na si Mayor, pila may damage na to diya, Dok. So, I mean, Mayor still even wants to pay pa, no? May wala, Mayor. Uy, it's an honor of service to you. So, habang lumalaki si Kitty, bumabalik kami sa bahay with my wife para mag-check up. And of course, sa hindi nakakaalam, ako po ay isang
Tesoro. Kaya po ang pangalan ko pala is Mata Doc Marites. Alam niyo ba yon? Marites means Mata Richard Tesoro. Marites. Pwede ba para ma-record? Marites! Marites! Okay. Tess is tesoro. Si Senator Bongo is a tesoro. Alam niyo ba yon? So, yung first cousin ko po, si Ate Cho, is ang mama ni Senator Bongo. Kaya yung mukha namin, nalilito yung mga tao. No? So, may malaki yung resemblance. But for me, being a doctor running for Senate, I would like to focus on health. Kailangan libre ang primary care. Bakit mahal ang magpa-check up? Bakit mahal ang gamot? Bakit mahal ang laboratory? Antayin na lang masira ang kidney para magpa-dialysis. Sa buong mundo, marami ng libre or discounted. Wala kasing pera ang Pilipinas. Ano wala? Ang daming pera sa ayuda. Binibigyan ng taong walang sakit. Tapos yung may sakit, walang pangbayad. Yung dapat pinibigay sa ayuda para sa mga walang sakit, huwag na ibigay sa kanila, hindi sila magtampo. Ibigay doon sa magkasakit kasi ang mga nagpapayuda, magkakasakit din yan in the future. Ilagay ng lahat ng ayuda doon sa health, di-solve na ang health problem natin. Tama ba? Dengue fever is my advocacy. Sa nakita ng million views ng dengue fever ko, hindi kailangan maraming mamatay sa dengue. Panoorin na niyo lang po ang aking dengue fever videos at ilalagay ko po yan sa batas na kailangan alam ng lahat ng tao, pati mga anak nyo. Kasi hindi nila alam na dehydrate pala ang dengue. College na nag-boarding house lang, namatay pa, hindi nila alam dehydration pala. Kailangan natin pigilan ang deaths. Paglaban natin ang PhilHealth, dapat hindi kunan. And of course, yung mga autism, ADHD, dapat libre ang check-up, libre ang therapy, at saka may tulong ang mga parents dahil mahirap po talaga ang magkaroon ng special child. Kaya, kung pwede ba, sa inyong bubutuhin, dagdagan nyo ng isang doktor. Pwede ba? Maraming salamat po. Ma'am Gemma Soto, I love you. Thank you so much. Maraming salamat kay